Pagkatapos ng successful na comeback game ni Renz Abando, ay siya agad ang sports headline sa Korea at siya ay nabalita sa malalaking news company. 정관장 아반도가 아반도의 활약을 앞세 렌즈 아반도를 정관장의 아반도가 2달 만에 복귀했습니다. Sinasabing himala ang maagang magbabalik ni Renz na noon ay nabalita na rin na maaaring siya ay hindi na makabalik ngayong season. Pero hindi yun nangyari dahil isang healthy na Renz Abando ang nagpakita kahapon at kumana pa ng 17 points. Bukod pa doon ay natigil na ang 10-game losing streak ng anyang Red Boosters. Kaya binibigyan nila ngayon ng credit na ang pagbabalik ni Abando ay malaking bagay sa kanilang panalo. Ayon kay Renz sa isang interview, siya pa lang ay nasa 85 to 90% condition kaya marami pa siyang kulang na hindi naman halata. Pero gusto niyang maabot ang lampas sa 100% sa KBL level. Aminado si Abando na siya ay nasaktan noong nakaraang game. At base sa latest na check-up ay wala itong epekto sa na-fracture noon. Sa ngayon ay mabuti na lang daw na sila ay pahinga. After the game ay dumagsa ang fans para magpapirma kay Renz Abando. At nagkaroon ng welcome sa mga Pinoy, Koreano at ng kinatawa ng Embahada ng Pilipinas. For now ay good news ang pagbabalik ni Renz Abando dahil hindi lamang KBL career ang epektado rito, gayon din ang national team at ang kanyang future. Samantala ay sinasabing kandidato si SJ Bilanguel para sa most improved player ngayong season. Imposibleng hindi mapansin dahil halos dumoble ang kanyang stats kumpara noong nakaraang season. Simula na magpalit ng coach itong Kogas ay dahang-dahang lumabas ang laro itong si Bilanguel at ngayon ay mas productive pa kumpara sa isa nalang import na kapalitan ni Andrew Nicholson. One good team for him ay malaki rin ang inangat ang kanyang playing time na nag-average ng 29 minutes. Kapag na-maintain ni Bilanguel ang kanyang pinapakita ngayong season ay posibleng siya na ang ikalawang Pinoy na makakuha ng award sa Liga ng Korea. Deserve ito ni SJ dahil nakikita mismo sa kanyang laro at production ang kanyang improvement. Kung ano man ang inangat ni SJ ay parang naging stagnant ang karir ni Dave Ildefonso sa Korean Basketball League dahil statistically ay mas bumaba pa nga ngayon. Ang tinuturong dahilan ay hindi raw masyadong na-utilize itong si Ildefonso na kung saan ang playing time ay limited sa 10 minutes. Si Dave ay lumalaro din sa KBL D-League at doon ay nag-a-average ng halos 17 points pero pagdating sa main league ay limitado ang gamit. Masyado rin maraming forward ang KT Sonic Boom. Kung sakaling ito ay naglaro sana sa ibang team, ay posibleng magkaroon mas magandang playing time. After daw ng kasalukuyang KBL season, ay maaari siyang ma-offera ng ibang team and hopefully a better fit para sa kanya. Kagaya nga ng sabi natin noon, ang pag-abroad ay tama kung ikaw ay nasa tamang team.